Madalas nating natututunan ang halaga at kahulugan ng kung ano ang meron tayo kapag nawala na at nasaid ito sa atin. At habang tayo ay said, hahangarin natin kung ano ang pinakamahalaga, ang makalangit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, balutan, tinapay o salapi o bihisan man. Makituloy kayo sa sino mang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay empty. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, para tayo ay maging media evangelizers at online missionaries, inaanyayahan ko kayo na i-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, napakahalaga that we experience and we learn how to be empty. How to live an empty life. Of course, para bang it is against sa ating mga pagpapahalaga. Because sa mundong ito, ang itinuturo sa atin is to have more, to do more, and to be more. To be more is to have more and to do more. Ibig sabihin, ito yung competition sa mundo. If we want to live, if we want to survive, we need to have more. Pero kakaiba itong challenge of the gospel. Iba yung hamon ni Jesus. At ang hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad, in order for them to carry out their mission. At ano yung mission? Magpagaling ng mga may sakit, ipangaral ang mabuting balita, magpalaya sa masasamang espiritu. Ito yung initial na mission, pero of course, ang mga apostol ay bahagi kasama ni Jesus sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. And bahagi ng hamon ni Jesus in order for them to carry out those missions ay to be empty. Sabi niya, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magbibitbit ng anuman, ng balutan, huwag magbitbit ng pagkain, ng damit, kahit nga ng extra sandals, huwag na. No? Ano ba itong hamon? Ano ba itong challenge ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? And this challenge is the same challenge that Jesus is giving us up until today. To travel light, to be empty. No? Yung huwag magbitbit ng mga not essential sa paglalakbay natin sa buhay. Sabi nga ni Saint Francis of Assisi, to be empty in this world is to be filled with heavenly grace. When we are empty of worldly cares, at doon lamang tayo mapupuno ng mga espiritual at makalangit na bagay. If you can notice, if we are empty, doon natin
makikita yung value of things. Kapag saig tayo, kapag wala tayong anuman, doon natin mapapahalagahan yung mga bagay na dati hindi natin napapahalagahan. Doon natin ma-appreciate yung mga dating hindi natin na-appreciate. Mga kapatid, napakarami ang naidudulot kapag we learn how to be empty sometime. Or maybe all of the time, no? At all times, yung bang we experience that emptiness for us to be able to appreciate so many things and we value so many things in our life. At makita natin yung meaning of things. And halimbawa, yung bang kapag empty tayo sa relationship, makikita natin yung halaga na magkakasama, halaga na nandyan sila. And kapag nawala na, you are empty of their presence, then you appreciate and you desire for more. At ito rin naman yung sinasabi sa atin ng mga santo, no? Hindi lang yung ma-appreciate at ma-value yung mga bagay, kundi the desire to desire, no? Na maranasan muli, na makita muli, no? Yung mga magaganda at mabubuting karanasan, especially yung experience as a family. I think ito yung gustong sabihin ng Diyos sa atin when it comes to discipleship. It is about emptying ourselves so that we may be able to appreciate and see and value yung galaw ng Diyos. To empty ourselves means to desire for God. Kasi hindi natin pwedeng hangarin ang Diyos kung puno tayo. Kung maraming laman yung ating puso. Kung maraming laman yung ating sarili, lalong-lalo na kung ang laman nito ay mga not essentials. Ngayong araw na ito, we remember Saint Vincent de Paul, isang champion of the poor. Na yung buhay niya ay ginugol niya para sa mahihirap. These poor people are empty of material things, but they are rich in heavenly things. Mga kapatid, kung ikaw, feeling mo mayaman ka materially, but if you feel like you are empty of spiritual things, I think you have to think about it. Think about it. Think again. It is not material wealth that fills us, that makes us happy, that makes us fulfilled. Only spiritual things, good relationships. It is the only essential that we need in order for us to be happy. Kaya nga, napakahalaga, let us not waste our time. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging disipulo ni Jesus, and we follow the way of the Lord, to be empty of worldly cares, so that we may be filled with heavenly and spiritual treasures. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, punuin mo kami ng mga espiritual at makalangit na bagay upang matagpuan namin ang tunay na kahulugan ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.